Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa gospel, kasi siguro madalas nating naririnig itong word na gospel pero hindi natin alam ang kahulugan, no? So, ang literal meaning pala ng gospel ay good news. In Tagalog, magandang balita, no? At saka ang gospel na ito ay matatagpuan at mababasa natin sa first 4 books ng New Testament. Ito yung Matthew, Mark, Luke at saka John, no? Diyan natin mababasa yung gospel ni God, no? Ang books na ito ay tumutukoy sa story ni Jesus Christ, no, mula noong ipinanganak siya, noong nagturo siya, 'di ba? Noong namatay siya hanggang sa mabuhay siyang muli. Dito nakapaloob sa 4 books ng New Testament na ito, no? At saka ang gospel, guys, no, siya yung tinatawag na central core dito sa Bible. Bakit nga ba? Kasi itong gospel na ito yung pinaka-importanting bahagi dito sa Bible na dapat na malaman at mabasa ng mga tao, no? Kaya nga, kadalasan ng mga nagpipreach ng mga salita ng Diyos, no, nakapokus sila sa gospel of God. Kasi, sa pamamagitan ng gospel of God, no, lahat ng mga tao na makasalanan pwedeng magkaroon ng kaligtasan basta magtiwala sila or manampalataya sila dito sa gospel na God na ito, no? Kaya nga noong after resurrection ni Jesus Christ, no, nung nakipagkita siya sa disciple niya, ipinag-utos niya sa disciple niya na i-preach yung gospel of God, no, sa lahat ng mga tao, no. Patunayan ko sa inyo na pinag-uutos ni Jesus Christ sa mga disciple niya, no. Basahin natin sa Mark chapter 16 verse 15 to 16, nakalagay dito. He said to them, "Go into the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." O ibig sabihin, sinabi niya sa mga disciple niya, ba, pumunta kayo sa mundo at ipangaral ninyo ang gospel of God na, no, sa lahat ng mga tao. Kung sino man ang magtiwala nito ay maliligtas, pero kung sino man daw yung hindi maniniwala, mahahatulan, di ba? Kaya talagang napakahalaga talaga na malaman natin yung gospel ni God, no? Dapat dito talaga tayo mag-focus kasi sa pamamagitan nito, no, magkaroon tayo ng kaligtasan, di ba? Magkaroon tayo ng eternal life kapag tayo ay nanampalataya or nagtiwala sa finished work ni Jesus Christ sa krus, no? At saka, ang gospel na ito ay good news siya kasi sa pamamagitan ng gospel na to, no, dito natin mapapatunayan, malalaman natin dito kung paano tayo iniligtas ni God sa lahat ng mga kasalanan natin, no, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ sa krus, no, at muling pagkabuhay niya, no. Nakasaad dito sa ano na to, sa gospel na to, no. At saka, anong sabi dito sa ano, basahin natin dito sa Romans chapter 1 verse 17, no. Nakasaad dito, "For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just it is written, the righteous will live by faith." O di ba? Sa pamamagitan daw ng gospel na to, no, dito daw ipinahayag ang kabanalan at ang katwiran ng Diyos, no, na itong mga righteous na tao, no, tayo daw ay maliligtas at tayo ay mabubuhay, no, sa pamamagitan ng faith or pananampalataya natin, no, pananampalataya natin sa finished work ni Jesus Christ, di ba, na nakasaad dito sa gospel. Manampalataya tayo kung ano man yung finished work ni Jesus Christ sa cross para tayo ay maligtas at para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa kabilang buhay, no, kapag tayo ay namatay na, no. Kaya kailangan talaga na malaman natin ang nilalaman ng gospel. Kaya dapat kung tayo man ay naghahangad ng ano, ng kaligtasan, mag-focus tayo dito sa gospel, no. Talagang intindihin nating mabuti itong nilalaman ng ano na to, ng gospel of God na ito, no. At saka ang sabi naman dito sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." Di ba? Sabi nga dito, wag daw nating ikahiya yung gospel ni God, no, dahil ito daw ay ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa ating lahat, no, tayong mga makasalanan, kasi alam naman talaga natin na lahat tayo na mga tao ay makasalanan, walang perpekto sa atin, no, pero sa pamamagitan ng gospel ni God, magandang balita, di ba? Magandang balita ng Diyos sa atin, no, pwede tayong maligtas
sa pamamagitan ng pananampalataya natin or magtiwala tayo sa gospel na to, sa finished work ni Jesus Christ sa krus, no? Dahil tayo ay tinubos na ni Jesus Christ sa mga kasalanan nating nagawa, no? Ang kailangan na lang natin ay magsisi, 'di ba? Magsisi sa lahat ng mga kasalanan natin, no? Tapos ang sabi naman dito, Mark chapter 1 verse 15, the time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Anong sabi dito? Sinabi dito ay dumating na daw ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos kasi nga malapit na ang second coming ni Jesus Christ, no? So ini-encourage tayong lahat na magsisi na tayo sa lahat ng mga kasalanan na ating nagawa at maniwala tayo sa magandang balita ng Diyos, no? So guys, no? Ano pang inaantay natin guys, no? Kung gusto natin ng kaligtasan, kung gusto natin ng eternal life, kung gusto natin na balang araw ay mapunta tayo sa kaharian ng Diyos, no? Ano pang inaantay natin? Magsisi na tayo sa lahat ng kasalanan nating nagawa, as in ngayon na, 'di ba? Ngayon na, bago pa mahuli ang lahat kasi maiksi lang ang buhay guys, no? Hindi natin alam. Pwede tayong mamatay ngayon, pwede tayong mamatay bukas, pwede tayong mamatay sa susunod na araw, pwede tayong mamatay habang tayo ay natutulog, pwede tayong mamatay habang tayo ay nasa daan, 'di ba? Kaya sana, no, bago pa man mangyari 'yun, dapat nakapagsisi na tayo sa mga kasalanan nating nagawa, no? Nakahingi na tayo ng tawad sa Diyos at naging born again na tayo para bago pa man mangyari 'yun na mawala tayo sa mundong ito, no? Alam natin na doon sa kaharian ng Diyos ang punta natin kasi nga nakapagsisi na tayo sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa, no? So, sa lahat ng mga naghahangad ng ng buhay na walang hanggan, sa mga gustong makarating sa kaharian ng Diyos, ano pang inaantay nyo? Umpisahan nyo na yung pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan ninyong nagawa, no? Umpisahan nyo na ngayon guys, habang hindi pa huli ang lahat, habang may panahon pa. Napakasarap sa feeling, no, na tayo ay kapag tayo ay namatay na, no, alam natin na ang punta natin doon sa kaharian ng Diyos, no? Kapag tayo ay nakapagsisi na, kapag tayo ay naging born again na. Yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.